natin munang ikumpara ito kasi ngayon sir, di ba tayo po isa sa mga semiconductor sources po ng ating pong export, di po ba? Tama? Opo. Yung mga ginagamit ng mga chips sa mga computer, tumutulong tayo sa produksyon nun. Ano bang kaibahan nitong ating kasalukuyan po na industriya ng export na semiconductor dito po sa Pac Silicon na binabanggit nyo? Opo. Tama po, ang biggest exports po natin ngayon ay semiconductor chips or equipment products. Ang nangyayari po ngayon, tayo Ang biggest na semiconductor talaga ang Taiwan. Ngayon, ang Taiwan, hindi nila makuha-kuha at hindi nila makontrol-control. Dahil nga ang Taiwan, kumbaga sa China, ang China ngayon, ang malakas sa ekonomiya dahil nga sa technology nila, yung mga e-bike na yan, di ba? Sila yung mga number one dyan sa China. O di, yung ekonomiya nila, palakas ang mga e-car tsaka e-bike eh. Na darating ang panahon sa kanila ng China ang magiging source na ng mga manufacturing niyan. Eh hawak nilang Taiwan, hindi makontrol-control ng Amerika. Eh di tayo naman ngayon ang babagsakan nitong ano na to, manufacturing ng mga semiconductor. Kaya ang problema, sisirain niya yung environment, magbubungkal na naman ang lupa. Yan ang problema natin. Dumami nga ang trabaho, pero kadami rin naman ang trabaho ng mga lalahian, ng mga ng mga mestiza dahil sa mga Amerikano. Target nila yung Clark Air Base. Yung Clark Air Base na yan dating nila taguan nila ng armas tsaka iba-iba pang mga nila para panlaban sa China. O di nakaumang na. Kung sakali magkagera, yari. po ay nasa assembly part po. So ibig sabihin, yung mga component Ayan, mga kababayan at mga kapatspres. At yan na nga po. Siyempre, ano nga bang sa atin? Diba? WhatsApp, diba? Ano na nga ba ang latest na usapin ngayon? Ang latest na bukod sa SONA ay merong lumilitaw na Pac Silica. Diba? Tumarahil, tinatanong ng ibang kababayan natin. Ito po ay pagpapatayo ng component manufacturing ng mga electronics components o yung mga device na nakakabit sa ating mga cellphone, mga computer, di ba? Pero patalastas syempre. Ito ko paano ano nga ba ang Pac Silica, di ba? Sa bagay, ang silica ay binase sa binase sa word na silicon, di ba? Kaya silica, silicon. Di ba? Tungkol yan sa mga component, semiconductor, electronics. Ang electronics kasi board na yun eh. Kumbaga circuit na yun eh. Pero yung sinasabi component, semiconductor, yun yung nakakabit sa board. Mga device, di ba? Kumbaga eto kasi ang silicon daw po, silicon ay isang chemical na elemento. Totoo naman. Kaya papakita ko siya ito Ito yung mga component natin. Patalastas lang po Ito yung mga sinasabing transistor, thyristor, di ba? Ito silicon, etong germanium. Yung mga sinasabing silicon, yan po. Yan yung mga itim na bumabalot sa mga device. Ito, mga itim yan. Germanium, pero yung mga silicon, ito, yung mga metal, di ba? Kaya, ito di ba? Semiconductor, kumbaga, miyerbo ng grupo itong mga chemical na to. Silicon tsaka germanium. Na 14 sa periodic table. Kasama sila sa mga chemical na ang carbon ay nasa itaas nito at ang germanium, tin, lead at
Plerubium ay nasa ibaba nito. Mga related sa mga compound. Yan mga kababayan at mga kabatsles, di ba? Kaya nga, kinakailangan para sa ilang physiological at metabolicang proseso sa mga, syempre, nangunguna ito sa mga semiconductor na aplikasyon. Dahil sa mababang gastos, mahusay na katangian sa elektronika at kakayahang mag-adapt sa physical na anyo, di ba? Kaya ang tanong ay ito, sino nga ba ang makikinabang sa gagawing ito ng gobyerno at saka Amerika, di ba? Yung alam nyo ba na ang Taiwan ang magandang pinakamagandang manufacturer ng ng semiconductor electronics, di ba? Ang Taiwan kontrolado ng China, di ba? Ang China maunlad ngayon sa pamamagitan ng mga sa mga electronics nila, yung mga high-tech nila. Ngayon, ang ginawa ng Amerika, tayo ang pinangsangkahalan naman. Hindi nila makontrol ang Taiwan dahil hawak sila ng China, di ba? Hindi nila makuha ang Taiwan. Ngayon, tayo naman ang binalingan na itong mga Amerikanong to. Bakit kamo? Wala akong tiwala sa Amerika eh. Mga sila eh, mga yung nila, yung pagiging magulang nila, di ba? Nung si Marcos nga pumunta doon, si Bongbong, di ba? Di ba? O ano nangyari? Walang nangyari sa pag-usap niya kay Trump. Nagulangan tayo ng Amerika. Ngayon, gugulangan na naman tayo ng Amerika. Saan ba ang tinarget nila? Isip-isipin nyo, pinalayas na yan yung mga Amerika sa Clark Air Base. Ngayon, babalik na naman sila. Saan sila pa? Sa anong lugar ang pupuntahan nila? Di Clark Air Base din. Kunyari pa sila, gagawin nilang AI hub. Etong maliit na location ng Clark Base, di ba? Kung saan ang target nila, yun ang target nila, Clark Air Base. Ang gusto nila, ang problema, wala silang babayarang renta. Tapos mababa ang mababa ang labor natin. Di ba? Di nagulangan na naman tayo. Ang pangalawa nito, kontrolado tayo ng Amerika. Kapag nagkataon yung kontrata natin 99 years. Yan ang usapan, di ba? Magiging 99. Pwede ang kontrata, pagdating sa mga kontrata, hindi pwedeng makialam ang presidente ng Pilipinas dahil hawak na nila ang lupa ng Clark Air Base. Di ba? Hawak na nila ng Amerika. Ngayon, kontrolado tayo. Madali na nilang makontrol dahil ang ekonomiya ng China ay lumalaki. Napag-iwanan na rin po ang Amerika pagdating sa ekonomiya. Kaya pagdating dito, tayo naman ang ginawang sangkalan. Bukod sa pagiging magkaaway nila, target nga nila Clark Air Base, di ba? O madali nilang para sa akin, di ba? Baka gawin pa tayong kargahan ng mga gasolina. 'Di ba? Kargahan ng mga gasolina nila para pagdating sa mga giyera. 'Di ba? Magdadaong sa atin, magpapakarga ng gasolina. Pero ang problema, magkaaway sila ng China. Hindi lang sa ekonomiya, pati yung girian nila. Diba pagdating sa giyera, magkakalaban din sila. Nagkakainitan din. Di ang unang matiyempuan tayo. Tayong talaga. Dahil nasa kanila ang nasa Pilipinas ang Clark Air Base ngayon ng Amerika. Hindi na tayo kontrolado na tayo. At kumbaga
Hindi na pwedeng makialam ang presidente sa lupain ng Clark Air Base dahil sa Amerika na ang Clark Air Base. Sa totoo lang, ayan ang magiging mangyayari. 'Di ba? 99 years, hindi makikialam. Ganun ang usapin. Talagang ang ang syempre ang trabaho malamang at sa malamang dadami. Pero hindi lahat kumbaga hindi lahat ng trabahador dito mabibigyan ng trabaho, 'di ba? Iba pa rin yung may mga pinag-aralan. Lahat ng mga engineer, mga technician na kwalipikado sa kanila, i-hire nila. Pero mga ilan lang 'yan. Hindi lahat ng Pilipino, karamihan sa Pilipino ma-hire diyan sa Clark Air Base niya. Puro mga manufacturing, di ba? Kaya nga ito nakakadismaya lang. Sa loob ng kontrata at sa ilalim ng kontrata na yan, hindi pa natin alam kung ano pang magiging kahihinatnan niya. Sa totoo lang. Etong si Engineer Joshua Bingak yan. President and CEO ng BCDA. Hindi kumbaga yung pagmumukha niya, hindi natin mapapagkatiwalaan habang nagsasalita ito Kausap si Ted Pilot. 'Di ba? Nakakadismaya lang ito, panoorin natin ang video ito. At bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito, panoorin po natin ang video ito. Kung po magkaroon ng tamang kaisipan ang ating mga kababayan, unahin ko na po, ano ba itong Paksilica? Ito po, ang Paksilica po ay isang inisyatibo po ng US at ngayon po ay mayroong 35 countries na miyembro ng Paksilica. Ito po ay coalition upang palakasin po yung global supply chain ng mga critical minerals na ginagamit sa mga semiconductors, sa mga industries. Malamang dito na magmimina at dito na rin, halimbawa, talagang maraming sisirain nito na mga lupain at bundok. Dahil dito na rin magmimina di ba? Sinasabi niya, kumbaga masama sa epekto ng ng environment natin. Di ba? Yan ang talagang isa pa sa mga talagang nakakadismaya dito sa pagpapatayo ng Paksilica na to. AI industry sa mga data centers para lalong mapatatag ang mga industriya ng bawat miyembrong bansa. So kasi kailangan malaki ang memory, kaya building ang kailangan na na kailangan diyan Imagine, maraming tubig ang kailangan at malaking kuryente ang kakainin nito. Siyempre, kung hindi nila magagawa ng paraan nito, maagawan tayo ng kuryente, di kakapusin tayo sa kuryente. Diba? Tapos pagdating sa mga tubig, yan ang problema. Aagawan pa tayo sa tubig. Kasi, madaling uminit, diba? Yung mga baterya ng mga sa AI. Yung mga baterya ng ng building nila, sa mga machine nila. Yung mga equipment, madaling uminit, di kailangan ng cooler, di tubig ang kailangan. Yan ang masama niyan. Malaking tubig ang kailangan, malaking kuryente rin ang kailangan, naaagaw sa ating mga kababayan. Baka kapusin tayo ng tubig, di ba? Okay, and then ito pong Paksilica na ito, ang kahalagahan nga po nito, sir, pakidiin lang, Ayan, kahalagahan nito ay para sa produksyon ng Ito po ay para sa pagpapatatag po ng mga industriya na sumusuporta po halimbawa po sa mga teknolohiya. Kasi po ang Pilipinas po ay mayaman po sa mga critical raw materials. Magbigay po ako halimbawa yung pong nickel. Ang nickel po, di ba? Miminahin nila yung nickel na yan dito sa Pilipinas.
ang laki ng sisirain nila sa environment ng Pilipinas. Sinasabi niya na, ano epekto niyan? Pagmimina, sisirain na naman. Ay mahalagang component po ng mga cellular phones, sa mga circuit boards. Hindi lang. Alam niyo ba ang semiconductor, the best conductive ay ang gold? Yung sinasabi niyang nickel, hindi lang nickel ang miminahin dito. Gold din. Puro mga gold din ang miminahin niya rito. Kasi nga maniwala ako sa nickel. Ang the best conductive ay ang gold na talagang magandang maging wire sa loob ng device natin. Sa device, sa component. Kagaya ng mga IC, transistor. Yan ang magandang conductive. Yung gold. Kaya kasinungalingan na nickel, hindi lang nickel. Hindi niya binabanggit yung gold Ito at mga electrical connections. At meron din po tayong mga raw minerals kagaya po ng copper na ginagamit naman sa mga hospital equipment at iba pa pong mga gamit sa Meron, industriya copper. pagpapaulad maging sa mga sasakyan. So ang mangyayari po dito ay magkakaroon po ng pamumuhunan ang Amerika dito sa ating bansa upang dito na po i-process ito pong mga minerals na to. Ang mangyayari po ngayon ay ilikha ito ng maraming trabaho sa Oo, maraming trabaho. Pero hindi ang bansang Pilipinas sa mga ikinabang. Sisirain nyo yung lupay ng Pilipinas Siyempre, ang malaking magbe-benefits dyan, yung nambubudol na Amerikano na naman. Di ba? Hindi lang Alam nyo ba na kapag yung mga prostitute na yan, magkakalat dahil lalabas at hindi naman sa mga oink-oink. Di ba? Yung mga ek-ek na nagpapabembang, dadami na naman. Di dadami ang lalahi natin. Dadami na naman ang mga lahi ng mga artista, kamukha ng mga artista kasi magiging tisay Dahil dadami nga ang mga mabebembang dyan ng mga kanu. Yun yung mga sinasabi niya sa isa na dadami ang trabaho ng mga babae. Di ba? atin. Ito yung mga critical o high-value jobs na makakatulong sa atin na inaasahan natin for the longest time po kasi nilalampasan tayo ng investors. So ito po ang mangyari ngayon. Dito na gagawin po itong pagpuprocess ng mga minerals na invest na Yan. Laki niyan. Kawalan talaga ng kumbaga babagsak ang environment natin. Bubungkalin ang lupa, malaking bungkal na lupa. Tapos yung mga tubig, mga acidic na dahil nga dyan. i-export natin ng raw minerals na mababa po ang halaga ay dito na ipoprocess so magkakaroon po ito ng high value chain. So mas tataas po ang halaga at magkakaroon pa po ng maraming trabaho. Sige, bago po natin i-shortcut doon po sa bagay na binabanggit nyo, pwede ba natin munang ikumpara ito? Kasi ngayon sir, di ba tayo po isa sa mga semiconductor sources po ng ating pong export, di po ba? Tama? Opo. Yung mga ginagamit ng mga chip sa mga computer, tumutulong tayo sa produksyon nun. Ano bang kaibahan nitong ating kasalukuyan po na industriya ng export na semiconductor dito po sa Paksilica na binabanggit nyo? Apo. Tama po, ang biggest exports po natin ngayon ay semiconductor chips or equipment products. Ang nangyayari po ngayon, tayo Ang biggest na semiconductor talaga ang Taiwan. Ngayon, ang Taiwan, hindi nila makuha-kuha at hindi nila makontrol-control. Dahil nga ang Taiwan, kumbaga sa China, ang China ngayon ang malakas sa ekonomiya dahil nga sa technology nila, yung mga e-bike na yan, di ba? Sila yung mga number 1 dyan sa China. O di, yung ekonomiya nila, palakas ng palakas ang mga e-car tsaka e-bike na darating ang panahon sa kanila ng China ang magiging source na ng mga manufacturing niyan. Hawak nilang Taiwan, hindi makontrol-control ng Amerika. Di tayo naman ngayon ang babagsakan nitong na to, manufacturing ng mga semiconductor. Kaya ang problema, sisirain niya yung environment, magbubungkal na naman ang lupa. Yan ang problema natin. Dumami nga ang trabaho, pero kadami rin naman ang trabaho ng mga lalahian, ng mga ng mga mestiza dahil sa mga Amerikano. Target nila
Yung Clark Air Base. Yung Clark Air Base na yan, dating, nila taguan nila ng armas, tsaka, iba-iba pang mga, nila para panlaban sa China. O edi, nakaumang na. Kung sakali magkagera, yari. Po ay nasa assembly part po. So ibig sabihin, yung mga component po, halimbawa para mabuo yung isang circuit board, halimbawa po, lahat po yan ay ini-import pa natin. Ang gagaling po sa ibang bansa at dito ina-assemble. And then i-export po natin. So ang mangyari po ngayon, imbes na mag-i-import po tayo ng mga materials para sa mga semiconductor components, ay dito na po gagawin. Ano po? So mababawasan po yung ating dependence sa importation dahil dito na po bubuuin ang mga produkto po nito ng semiconductors at i-export po natin. Diba? With high value na po yung gagawin natin. Gaano kasama ang pinagsasabi nito ni Engineer Joshua Binka? Yun ang mangyayari. Masama talaga. Okay, ibig sabihin po, ito pong ating mga ine-export na mga mineral na pinoproseso po sa abroad, na ipinapadala po sa atin para natin muling iproseso at ibalik sa kanila, lalabas kaman yung ngayon, ito pong ating mga mineral, tayo na po magpaprocess para ito maging mga mismong mga semiconductor na o mga chips na ginagamit sa mga computer sa atin na ipoproseso. Kumbaga po, mas dadami po ang ating pong ganap, tungkulin trabaho sa prosesong ito hanggang sa manufacturing. Ganun po ba yun? Oh, ganun talaga yun. Kumbaga makakatipid na ang Amerika, nakakatipid sa labor, nakakatipid sa travel, kasi hindi na nga ibabalik dyan sa kanila Diyan na mismo ipaprocess, di ba? Wala nang biyahe-biyahe ang mga nickel, gold na minimina. Laking tipid di ba? Sila magbe-benefits niyan. Maraming benefits dito ang Amerika. Sa totoo lang. Tama po, tumpak po yun. So, ang nangyari po, imbes na papadala po natin na mababalang halaga, doon po dinidevelop, pinoprocess, ay dito na po. At nagkakaroon po ito ng magandang development din po sa ecosystem. So, yung mga local industries din po ay makakasuporta ngayon doon po sa binubuo nating proyekto sa New Clark City na PAC Silica site. Okay, sige. Sa New Clark City po ito, di po ba? So, Tama New po, Clark tama po. City. Tama. Opo. Ilang hektarya po ang pinag-uusapan Laki natin niyan. dito po sa pabrikang ito? Sa pagsukat po ng US, ang tawag po nila 4,000 acre. Pero sa atin po, dahil mas sanay po tayo sa hektarya, ito po ay 1,600 hectares po. Ang entire New Clark City po kasi ay 9,450 hectares. So malaking bahagi po nito ang nakalaan para sa PAC Silica. Nakaayon naman po ng master plan namin na yan po ay earmark for industrial development. Okay, so 1,600 hectares po ito. Sa ngayon po, anong mga lupain ang tatamaan nito? Ano ang klasifikasyon ng mga lupang ito? Opo. Ito po ay sa kabuuan ay naka-locate, Ito po ang lokasyon po nito ay sa Capas, Tarlac. Pero ang New Clark City po kasi ay designated po siya as Special Economic Zone. At nung ginawa po ang BCDA law, ang Business Kasi matagal ng special economic zone yan, marami na talagang kumpanya na nakatayo diyan. Electronic, semiconductor. Ngayon, pag inokupahan na yan ng Amerika, malamang sa kanila lang yan. Okupahan nila, aangkinin na nila yan. Wala nang makikialam sa kanila. Sa kanila na yan. 'Di ba? Kung sino pa yung dayuhan sa lupay ng Pilipinas, sila pa yung magiging siga diyan sa lugar na yan. Wala na tayong magagawa. Talagang bulok ang sistema ng gobyerno na to. Conversion Law noong 1992 at inisa-isa po in-identify yung mga property na mapapasailalim sa BCDA. Nabanggit na po na ang Clark Special Economic Zone na kung saan nasaan po ang New Clark City ay ito po ay allotted for industrial development na po. Okay, so sa ngayon po as we speak, itong mga lupain na ito, ano siya? Siya ba ay agricultural land? Kahit na po identified as industrial zone, ito ba ay may mga nakatirang katutubo? Ano ho ba ito? Okay. Salamat po, Manong Ted. Ito po ay nakatitulo na po. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So, titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Ang lagi po sinasabi kasi sa
Kabuuan po kasi ang entire Clark Freeport Zone at Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares po ang sukat nito. At mahigit 15,000 po, kalahati ay naibigay na po natin sa ancestral domain ng ating mga indigenous people. 10,000 hectares po, mas malaki pa sa Nuclear City, ang nasa Bamban, binigay na po natin sa IP. 5,000 hectares, mas malaki pa po sa Freeport Zone, na 4,000 lang, binigay natin sa Clark. So meron na pong nakalaan na mga area para sa mga indigenous people. Iniwasan po natin yan. Ngayon po, bagaman hindi pa po ito ginagamit, ay inaalaw muna natin yung mga land comunidad doon na gamitin nila for agricultural use o sinasaka sila at may mga pananim din sila. Okay, so sa madaling salita, sa ngayon, may mga pananim doon sa 1,600. Ilang pong ektarya ang meron pong pananim at anong uri ng pananim? Mostly po, marami po dito ay mga mango plantation. Ano po, meron din po dito na ginagamit for sugarcane at mga palay din po. Meron din po. Pero ang layunin po natin dito sa pakikipag-usap, kasi na-census na po namin, nakaroon na po kami ng inventaryo sa mga andoroon. So, alam po nila na kapag kailangan na ng gobyerno ang lupain, ay makakaroon po ng equivalent na financial assistance po na ibibigay sa kanila para hindi po mawala yung kanilang income opportunity maging sa hinaharap. Yan, si Mga ito po, kababayan. no? Nagsalita na po si tungkol sa Iglesia ni Cristo. Anniversary po ng Iglesia ni Cristo. At bumati si Vice President Inday Sara tungkol dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo! Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Pilipino. Ayan po, no, hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan natin yung pahayag ng Engineer Joshua Bingkak. Presidente siya ng CEO at BCDA. Yan po, maliwanag. Kaya para sa akin, malaking bad effect dito sa Pilipinas ang pagpapatayo nila ng Paxilica na yan. Bagay, number 1 na, sisirain niya yung natin, puhukayin. At syempre, kailangan nila ng malaking tubig at kuryente. Diba? Tsaka interesado ang Amerika dahil matagal na nilang gustong mamalagi dito uli sa Pilipinas. Sinong punteriya nila? Di China, di ba? Madali nilang mapunteriya. Tayo talaga may ipit pagka nagkagirian ang China at ang Amerika. Di ba? Dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.